imaginin mo, after a year, makakatanggap ako ng almost 120,000 pesos sa agency namin, sa kanila, kasi willing silang magbayad. Diba? Hi mga kabayan, and welcome back sa aking YouTube channel. I'm Steve Sirkinia, ang caregiver vlogger ng Israel, and today, as you can see sa aking title, i-share ko sa inyo kung gaano ako kaswerte dito sa aking employer. And bibigyan ko lang kayo ng konting information regarding kung bakit ko nasabi na maswerte ako dito sa aking employer, dito sa trabaho ko. So, sa lahat ng mga hindi nakakakilala at sa mga bago pa lang dito sa aking channel, isa akong caregiver dito sa Israel. Pero wait lang, kailangan ko isara yung pintuan ko kasi hindi ko malakasan yung boses ko. Wait! So, bali, 4 years and 8 months na ako dito sa Israel na nagtatrabaho bilang isang caregiver. At dito sa trabaho ko ngayon ay magfo 4 years na ako sa January. So, yung unang nagparating sa akin, nagtrabaho lang ako sa kanya ng mga 11 months and 5 days kasi namatay na siya after nun. And naghanap ako ng bagong employer. So, ito ngayon yung employer ko, which is masasabi ko na sobrang blessed ako kasi hindi ko naramdaman na isa akong helper nila, parang ganon. Although nagpapasalamat pa rin naman ako doon sa nagparating sa akin kasi kung hindi dahil naman sa kanila, hindi naman ako makakarating dito sa Israel. Namatay yung alaga ko ng January 5, 2018. So that's Friday dati. So magsasyabat, walang agency. And Sunday, nag-report ako sa agency ko, hindi pa nila alam na patay na yung employer ko. So ako na yung nagsabi sa kanila na patay na nga yung employer ko. And right away, binigyan nila ako ng 3 copy ng employer na pupuntahan ko nung araw na yon, that's Sunday, kung hindi ako nagkakamali. So, itong employer ko ngayon, ito yung first doon sa line-up, doon sa time. Kasi yung iba, kung maaalala ko, parang 3 at saka 5 p.m. Nung binigay sa akin ito, pinuntahan ko siya ng mga 11:30. So, na-meet ko siya, and then, pag open ng door, yung inaalagaan ko mismo yung nag-open ng door. Tapos, sabi niya, okay, welcome, kasi nga American Jewish sila. And then, syempre, ikaw, as naghahanap ng trabaho, chine-check mo kung sining aalagaan mo para kung malaman mo kung i-go mo ba o hindi. And then, yung nagbukas sa akin ng pintuan, siya pala yung aalagaan ko. So, dahil medyo, parang OG, parang ganyan. Kasi merong isang nag-meet sa kanya na iniwan siya kasi nga binabagsak niya yung sarili niya kasi may Parkinson tong alaga ko. So, pag interview niya sa akin, sabi niya, paano mo ako kunyari, nasa bed, nasa floor ako, paano mo ako bubuhatin papunta sa chair o kaya sa bed, sabi niya sa akin. Sabi ko, don't worry, I will handle that, sabi ko. I am an expert, sabi ko. Pinag-aralan ko yan kung paano. So, tinuro ko kung paano at trinay namin. And then, siguro na na-amaze siya. Then, sa mga salary, ganyan-ganyan. So, pinakita niya itong kwarto ko, ito yung magiging kwarto mo. Sabi niya sa akin, kung magugustuhan mo ako, ito yung magiging kwarto mo, sabi niya. And then, meron kang sariling CR doon, sabi niya, kasi may sariling CR naman yung asawa ko, sabi niya. And then, meron pang available na CR sa kabila. Okay, so, naging maayos naman yung usapan namin. And, yung salary na sinabi ko, wala namang problema. So, kinagabihan, ayun na, nagde-decide na ako talaga kung i-go ko ba o hindi. Pero, yung dalawang employer na imimit ko sana, kasi meron silang binigay sa aking notes na imimit ko ng 3 p.m. at saka 5 p.m. nawala ko yon. So, nung time na yon, syempre nahihirapan ako, parang hindi ako makapag-decide kung kukunin ko ba ito or what, kasi syempre bagong environment, bagong employer. And then, nawala ko yon. So, sabi ko, siguro ito na yung sign na ito yung magiging employer ko, sabi ko. Trinay ko, and then, yung isang friend ko, sabi niya, trinay na daw ito nung isang friend niya din. So, inalisan niya kasi nga daw balagan or hindi maganda yung ugali. Parang binabagsak niya yung sarili niya na wala namang keme. Parang binabagsak niya lang, parang trip niya lang ibagsak. So, nag-try out ako. Yung first 1 week ko talaga sobrang hirap.
As in, magkasama lang kami sa office niya. Kasi may sarili siyang office. Pero, nung time na pinipilit na niya akong magpirma ng kontrata, sabi ko hindi ko pa pipirmahan yung kontrata kasi parang hindi ko kaya, sabi ko. Kasi sobrang sakit ng likod ko. Kasi, imaginin mo, gigising ako ng 6, 7, parang ganon. And then, magkakapi kami. Tapos, mag-i-stay na ako sa office niya. Hindi naman niya sinabi sa akin nung una na, you can go to your room, parang ganon. And then, nung pirmahan na ng contract, sabi ko, parang I cannot take this job kasi sobrang tapos wala akong makain, sabi ko. Walang food allowance kasi ganito. How can I take care of you kung nahihilo ako dahil nagugutom ako, sabi ko. So, sabi niya, what do you want? And then, yun yung first time na umiyak yung employer ko. Sabi niya, I like you. Hindi na ako makakakita ng kagaya mo, sabi niya sa akin. Tell me what you want and then we're going to fix it, sabi niya. Sabi ko, nahihirapan kasi ako, sabi ko, dito kasi parang magkasama lang tayo every day in the rest ng 1 week, sabi ko. Tapos sabi niya, alam mo, sabi niya, nahihiya naman ako sabihin sa'yo na pumunta ka sa kwarto mo kasi you have your privacy, I also have my privacy, sabi niya sa akin. And then, kung ang problema mo yung pagkain, sige, bibigyan ka namin ng food allowance mo, sabi niya. So, after nun, doon na talaga nagsimula na sobrang gaan, as in sobrang ganda. Wala akong masabi sa employer ko. As in, binigay nila sa akin lahat. So, kung maaalala nyo, sinabi ko na namatay yung employer ko, diba? Dito kasi sa Israel, once na namatay yung alaga mo, meron kang matatanggap na parang pension, ganyan. So, nung time na yon, syempre may mga computation, and then yung family ng previous employer ko, parang ayaw nila magbayad kasi parang masyado daw malaki. And then, sabi nitong employer ko, so anong plano mo, sabi niya. Sabi ko, kung masyado malaki yung mawawala, kailangan kong magka-vlobed. Parang yung NGO dito sa Israel na tumutulong sa mga foreign worker para makuha nila yung right amount. And then, nung nalaman ko na maliit lang, sabi niya sa akin, it's up to you, sabi niya. Pero, for me, sabi niya, pupunta ka pa sa ganito, tapos mag-hire ka pa ng attorney, sabi niya, bumawi ka na lang sa akin, sabi niya sa akin. So, sabi ko, okay, sige. Tapos, nung time na siguro mga 6 months ko na sa kanya, aside from my salary, binibigyan niya ako ng 100 per month. Sabi niya, wag mo na lang sabihin sa agency, sabi niya sa akin. So, binibigyan niya ako ng 100 shekel per month. And then, sa loob ng 3 years na dire-diretso, as in wala kami naging problema. Dumating lang yung time na nag-start na siya mag-deteriorate nung hindi na okay yung pag-iisip niya. Kasi itong employer ko, meron siyang, anong tawag doon? Meron siyang dementia. Pero unspecified pa. Parang ganun yung nakalagay. Unspecified dementia. So, nung time na nagde-deteriorate na siya, feeling niya, every time nahahawakan ko siya, kasi lagi siyang natutumba sa floor, feeling niya sinasaktan ko na siya. Bago pa mangyari yon, sobrang blessed ako sa kanila. As in, sobrang wala akong nakita kapag sabay-sabay kaming kumakain. Kapag nandito yung mga anak nila galing abroad, sabay-sabay kaming kumakain sa dining. Hindi ko naramdaman na isa akong helper, na hindi ko naramdaman na isa akong tagapag-alaga ng tatay nila. Sa pagdating sa sahod, walang tanong, ganyan. Can I have a sign check? Okay, sign check. Wala silang pakialam kung dinadagdagan ko ba or what. Pero syempre, may konsensya naman tayo at saka nare-receive ko naman yung dapat kong ma-receive. Bakit natin dadagdagan, di ba? So, meron pang isang eksena na every time kasi nabibili ako ng gamot niya or diaper niya, so kailangan kong gamitin yung card ko, yung pambayad sa train. So, sa mga ibang caregiver dito sa Israel, sinisingil na nila yun kasi 12 shekel din yun, di ba? Pero ako, hinahayaan ko na it doesn't matter kasi parang give and take ang nangyayari sa amin ng employer ko. So, once, nung nasa ospital na siya, tapos nakita niya ako, sabi niya, do not leave me, sabi niya. Huwag mo akong iiwan kasi nung time na yun talaga, plano ko na mag-resign. Kasi, syempre, ganun na yung trato niya sa akin. Tapos nung time na nasa semi-ICU na siya, na nakakapagsalita pa rin naman, sabi niya sa akin, please do not leave me, sabi niya. So, naiyak ako doon kasi, di ba, imagine mo yung 3 years na nag-stay ako sa kanya and hindi ko naramdaman yung worst, kumbaga, ang gaan, ang smooth ng trabaho ko. Tapos, nung time na yon, sabi ko, okay, hindi ko siya iiwan, sabi ko. Sinasabi ng mga friend ko na iwanan mo na kasi mawawalan ka na ng chance na magkaroon ng regular visa. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na ina-after yung makapag-stay pa ako dito ng matagal, sabi ko.
sa loob ng 3 years ko, sabi ko, na binigay niya naman lahat ng salary ko, everything, sabi ko, kung ano yung ibibigay ni Lord, sabi ko, pipiliin ko tong employer ko, hindi ko na siya iiwanan, sabi ko. And then, that's last year. So, imagine, nakasurvive siya ng 1 taon pa. So, meron siyang tracheostomy. And sobrang nagpapasalamat ako sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako nakakabili ng ganito, hindi ako nakabili ng laptop, hindi ako nakabili ng iPhone, hindi ako nakabili ng magandang camera, hindi ako nakapagpaayos ng bahay. Kasi lahat sa kanila, imaginin mo, after a year, makakatanggap ako ng almost 120,000 pesos sa agency namin, sa kanila, kasi willing silang magbayad. 'Di ba? Imaginin mo 'yon. So sabi ko doon sa mga kaibigan ko na nagsasabi na iwanan ko na. Sabi ko, hindi ko na ina-after yung magtatagal ako dito. Sabi ko, dahil binigay niya lahat yung time na nangangailangan ako, sabi ko, mag-i-stay ako sa kanya. Kung kailan man aabutin yung buhay niya, sabi ko, siguro hanggang doon lang yung binigay ni Lord na mag-stay ako dito sa Israel, sabi ko. Kasi, ang laking tulong, ang laki nung utang na loob ko sa kanila. And, syempre, kailangan kong alagaan kasi kung ilalagay nila ito sa home for the aged dito sa Israel, baka wala pang 1 buwan, mamamatay na siya. Kaya nagstay ako sa kanya, and Baruch Hashem, almost 1 year na siya. Magto 2 years na siyang bedridden sa May. So, sobrang flattered, and gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang blessed ako na natagpuan ko itong employer na to. Well, noon naman, pinagpipray ko na sana yung employer ko ay yung naiintindihan yung kung ano yung gusto ko, kung ano yung gusto kong sabihin, gusto nilang sabihin, naiintindihan ko. Kasi yung previous employer ko, Hebrew, as in, sobrang magkikita lang kami kapag papakainin ko siya. Pero ito, as in, talagang hands-on ako. Ultimo credit card, pinapahawak sa akin para every time na may kailangan ako, hindi ko na sila kailangang kunin sa kanila, parang ganon. So, sobrang saya. May mga employer din talaga dito na magiging katulad ko, na sobrang magiging happy ka. And then may mga employer din naman talaga na magiging ite-test talaga yung pasensya mo. Well, ako din naman, na-test din naman yung pasensya ko, pero pinili kong mag-stay kasi gusto kong bayaran or suklian yung kabutihan nila sa akin. And every time na mag-birthday ako, binibigyan nila ako ng gift. Tapos kunyari, ito, may sakagaya nito, may sukot. Yearly, binibigyan ako ng employer ko ng 250. So, kung i-convert mo yun, nasa 5,000 or more or less nasa 5,000. So, it is parang way ko na rin na nagstay ako sa kanya para yung kabutihan na ginawa niya sa akin ay masuklian ko. Kaya, sa mga future caregivers dyan, mahalin natin yung trabaho natin. Pero kapag hindi ka na masaya, kahit gaano pa kalaki yung sahod mo, kung hindi ka na masaya sa ginagawa mo or hindi ka na masaya sa work environment mo, parang useless. Pero kapag natagpuan mo yung para sa'yo talaga, ibibigay talaga yun sa'yo ni Lord. Kaya, keep on praying. So, sobrang happy ko lang kasi every Christmas binibigyan ako ng regalo, tapos binabati ako sa birthday ko, and then itong asawa ng alaga ko, like for example, magdi-day off ako, sabi niya, dinala mo ba yung payong mo? May baon ka bang tubig? May tubig dyan, kung gusto mo ng tubig na malamig. Ganyan siya, kung pupunta ako sa embassy, magbaon ka ng pagkain mo. Ganito. Hindi sila yung ibang employer na wala silang pakialam sa mga worker nila. Pero itong employer ko, as in, sobrang nagpapasalamat ako kasi tinuring nila akong parang bunsong anak na nakatira dito sa bahay nila. So, ayun, sobrang utang na loob ko din sa kanila kung ano man yung mga nabibili ko ngayon, kung ano man yung nakikita nyo. Kasi kung hindi dahil sa kanila, well, dahil sa sakripisyo ko din naman, pero parang give and take lang talaga. And I hope na na-inspired yung mga mag-a-apply pa na mga OFWs, caregiving man, or anumang klaseng trabaho. Mahalin lang natin yung ating trabaho, and syempre mahalin natin yung employer natin kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo sasahod, di ba? So, that's all for today's vlog, mga kabayan. And kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo sana kakalimutan mag-subscribe. And syempre, i-hit mo na rin yung notification bell para every time nag-upload ako ng bagong video, ma-notify ka.